Atin pong tunghayan ang ikaapat na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Alipin ng Pag-ibig. Pero bago tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video, pati na rin ang subscribe button, ganun din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Sa panahon ng burol kay Don Sebastian, ay pansamantalang natigil ang lahat ng aktibidad sa hasyenda ng mga ito. Parang pagbibigay galang ng mga tauhan sa yumao, kaya wala munang nagtrabaho sa mga iyon habang hindi na ilalagak sa huling hangtungan ang matandang lalaki. Alam ni Emilia na karamihan sa mga taga-hasyenda, lalo na ang mga kababaihan, ay laging nasa malaking bahay at umaasiste sa mga gawain doon. Kaparis na lamang ng pagluluto at pag-aasikaso sa mga nakikiramay na araw-araw ay waring dumarami lalo ang bilang. Maging ang kaibigan niyang si Daisy ay alam niyang 2 araw ng pabalik-balik sa malaking bahay at nakikitulong-tulong sa pamilya Enrico. Panay nga ang kwento ng babae tungkol kay Joaquin. Sa wari ang makita ang binata, ang malaking dahilan kung bakit inspirado lagi si Daisy na magtungo sa malaking bahay kahit nangangahulugan iyon ng pagtatrabaho. Ang gwapo-gwapo talaga niya Kinikilig na kwento sa kanya ni Daisy, isang umagang kauuwi nito buhat sa lamayan sa malaking bahay. Nakasalubong niya ito nang sasalok siya ng tubig sa poso na di kalayuan sa bahay nila. Isa iyon sa 5 poso na ipinatayo ni na Don Sebastian para gamit nilang mga taga-hasyenda. Sino? Kunway takang tanong niya. Sino pa raw? Edi si Senyorito Joaquin, sagot ni Daisy. Natigilan si Emilia. Tinatawag mo ba siyang senyorito kapag nagkakaharap kayo? Siyempre naman. Bakit? Tanong ni Daisy. Inisip niya kung dapat ikwento kay Daisy na siya'y sinaway ng binata sa paghuhorito o sa pagtawag ng senyorito. Nang maisip na baka hindi siya tigilan ng panunod yun ng kaibigan, nagkaila na lamang siya. Wala, kaila ni Emilia. Ako kasi nalilito kung anong dapat itawag sa kanya. Parang alangan ng senyorito, pero alangan din ng Don. Pinagsalikop ni Daisy ang mga kamay na waring nangangarap. Hay, kung kapari siguro niya ang mapapangasawa ko, pwede na akong mamatay. Sira, natatawang wika ni Emilia. Ang bait-bait pa niya, palagay ko, walang problema kapag siya na ang amo natin. Wika ni Daisy. Ano bang nababalita mo ron? Siya na nga raw ba ang mamamahala sa bukiri nila? Tanong naman ni Emilia. Oo yata. Narinig ko lang nung minsang mapadikit ako habang nagkukwentuhan sila ni Amanda. Kunwari binigyan ko sila ng kape, pero gusto ko lang talagang matitigan ng matagal si Senyorito Joaquin. Bumalik uli ron si Amanda? Anong bumalik? Nakasimangot na sabi ni Daisy. Hindi na ikamo umalis. Wala namang ginawa kundi dikitan si Senyorito Joaquin. Palagay ko, hindi naman talaga gustong makiramay ng alembong na yun Halatang gusto lang magpa-charming kay Senyorito. Waring may kumirot sa dibdib ni Emilia. Maging kasintamis pa rin kaya ng dati ang pangarap niya kapag may Amanda na si Joaquin? Kapag nagkatuluyan ng dalawa at naging asawa ni Amanda ang tanging lalaking minahal niya? Oh, loko niya. Natatawang sabi ni Daisy na pumukaw sa pag-iisip niya. Di hindi na siya nakasingit nang dumating yung mga taga-Maynila. Wika ni Daisy. Sinong mga taga-Maynila? Maang na tanong ni Emilia. Mga kaibigan yata ni Senyorito Joaquin ang mga yon. Pero merong isa na sa tingin ko'y hindi lang basta kaibigan. Yung Isabel. Ay Marites, ang ganda-ganda nun. Saka ang sexy-sexy. Parang si Dina Bonnevie. Kaya lang, parang si Dina rin sa pagkasuplada, ni hindi yung ngumiti sa aming mga taga-hasyenda kahit kailan. Pagsusumbong ng kaibigan. At sabi mo'y, hindi na nakadikit si Amanda kay Senyorito Joaquin mula nang dumating yun? Aniyang, damang-dama ang iba yung kirot sa dibdib. Hindi lamang pala si Amanda ngayon ang pagseselosa ni Emilia. Paano siyang makakadikit, yung Isabel na yon ang lagi nang nasa tabi ni Senyorito Joaquin. At parang may unawaan na sila.
Visit nga si Amanda eh. Halatang halata. Maganda pa yung Isabel kay Amanda? Naisipang itanong ni Emilia. Ay wala ka mong panama. Ang kinis-kinis pa ika mo. Parang ang artista. At talagang sosyal. Walang sinabi si Amanda. Siguro, mayaman yon sa Maynila. Yun ang tiyak. Naisip ni Emilia. Ganoon naman ang tipong posibleng ligawan at gawing nobya ni Joaquin. Punta ka rin kasi ron para makita mo, sabi ni Daisy. Gusto ko nga rin makatulong dun kahit paano. Malungkot na wika ni Emilia. Kaya lang, alam mo naman ang kalagayan ng itay. Itinatanong ka nga ni Doña Belinda eh. Sabi ko naman, hindi mo nga maiwanan ang itay mo. Pero sinabi ko yung ipinasasabi mo na si libing ni Don Sebastian ay babalik ka. Wika ng kaibigan. Sigurado yun. Kaya nga rin hindi nagpupunta ang itay eh. Inirereserba ang lakas para sa libing man lamang ni Don Sebastian eh makadalo na siya. O sige, pagtatapos ni Daisy sa usapan nila. Sumalo ka na ng tubig at ako na may matutulog muna kahit paano. Babalik pa ako mamaya sa malaking bahay eh. Wika ng kaibigan. Sige, magkita na lang tayo ron bukas. Tumango si Daisy at naghiwalay na sila. Matagal pa siyang nanatili sa kinatatayuan, hatid ng tingin ang kaibigan. Naiisip niya, hindi na siya biniro man lamang ni Daisy tungkol kay Joaquin. Marahil sa nakitang klase ng babae na dumating at umaktong nobya ng binata, iginib up na rin ni Daisy ang ilusyon na posible siyang magustuhan ni Joaquin. At kahit alam niyang iyon lamang naman talaga ang dapat gawin ng kaibigan, hindi pa rin siya maligaya sa kaalamang dati ito ang buong buo ang pag-asang may mapapansin man lamang si Joaquin sa taga-hasyenda. Pero ngayon ay natauhan na rin si Daisy sa katotohanan. Parang nagmistulang piyesta sa Monte Maria nang sumapit ang araw ng libing ni Don Sebastian. May dalawang banda ng musiko na inupahan ang pamilya para maghatid sa labi ng yumao. Pagkarami-raming tao sa loob at labas ng bakuran, umaga pa lamang ng araw na iyon. Nangakahanay naman ang inupahan ng pamilya ng mga sasakyan ng mga makikipaglibing. Ang kaibahan nga lamang sa piyesta, sa halip maging masaya ang mga tao, ramdam sa paligid ang pamimighati, lalo na sa mga tauhan ng mga Enrico. Nakita agad ni Paulo ang pagdating ni Emilia nang kasama ang ama. Sa amin na kayo sumakay, anyaya ng lalaki na nakapormal uli ng kasuotan. Maluwag naman kami sa coaster. Kina Daisy na lamang kami sasama sa bus, Paulo. Tanggi niya. Galit ka pa ba sa akin? Natitigil ang tanong ng binata. Mas gusto pa sana ni Emilia kung hindi na lamang nagtanong ng ganoon si Paulo. Ngayon kailangan pa niyang mag-imbento ng dahilan sa ama kapag nanghingi ng paliwanag ang matanda tungkol sa sinabi ni Paulo. Natitigilan na ngang nakatingin sa kanya si Mang Carlito. Nagtatanong ang anyo. Hindi naman niya masasabi rito ang tungkol sa sinabi ni Paulo na ikinagalit niya dahil may kinalaman iyon sa ama. Kinalimutan ko na yon. Paiwas na lamang na tugon niya kay Paulo. Sige na, aalalayan ko pa ang itay para makita niya si Don Sebastian bago mailibing. Tinalikuran na niya ang binata at inalalayan nga ang ama papasok sa malaking bahay. Ano ba yung sinasabi ni Paulo na galit ka raw sa kanya ha? Usisa na nga ni Mang Carlito nang naglalakad sila. Wala ho yun. Pagkakaila ni Emilia. Alam niyo naman ang lalaking yun. Minsan hindi iniintindi kung anong nasasabi. Mabuti na lamang at hindi nagaanong nag-usisa pa si Mang Carlito. Tamang-tama naman na nag-aayos na ang ilang mga kalalakihan ng mga parapernalya sa nagdaang lamayan nang lumapit sila sa kabaong. Umiiyak si Doña Belinda habang inaalo ni Joaquin. Napansin ni Emilia, may mga bagong mukha sa mga nakaupo sa paligid. Mga lalaking halos kasing gulang lamang ni Joaquin at base sa mga kasuotan ay waring may mga kaya rin sa buhay. Naisip niyang ang mga kaibigan iyon ni Joaquin na taga Maynila. Pero nasaan ang sinasabi ni Daisy na Isabel? Ang kamukha raw ni Dina Bonnevie. Wala naman siyang makita sa paligid na tumutugon sa deskripsyong iyon. Kung hindi man niya kilala ang mga tao sa paligid, namumukha niyang puro taga Monte Maria ang mga iyon. Nagbigay galang si Mang Carlito
Kina Doña Belinda, pagkuway tinunghaya na ang mukha ng yumao bago tuluyang maisara ng mga kalalakihan ang kabaong. Ilang saglit na nanatiling titig na titig lamang si Mang Carlito sa mukha ng yumao. Kaya inakala ni Emilia na umuusal ng dalangin ng ama. Maya-maya, may pinahid sa sulok ng mga mata si Mang Carlito at bumaling na kina Doña Belinda. Mauuna na ho kami sa mga sasakyan. Pagpapaalam nito. Kung gusto nyo'y ay maaari kayong sumabay sa amin. Wika ni Joaquin. Nakapangako na ako kina Daisy na sa kanila kami sasabay. Pakli ni Emilia sa pangambang pumayag ang ama. Tinanggihan na niya si Paulo at hindi magandang lalabas kung ang paanyaya ni Joaquin ay pagbibigyan nila. Hindi naman nagpilit si Joaquin at tumango na lamang. Aalis na ba tayo, love? Tanong ng isang babaeng palapit kay Joaquin. Napatingin dito si Emilia. Natiyak niya agad na natagpuan na niya ang kanina pang hinahanap ng mapatingin sa mukha ng babae na kumapit sa braso ni Joaquin. Kamukha nga ang babae ni Dina Bonnevie. Baka nga mas maganda pa ito sa ibang anggulo. Mas sexy. May kumirot uli sa dibdib niya. Gusto na niyang pagalitan ang sarili. Hindi niya tiyak kung patay mali siya ang naging aksyon ni Joaquin nang bawiin ng brasong hinawakan ng babae o talagang ginawa iyon ng binata para maipakilala silang mag-ama. Si Mang Carlito at ang anak niyang si Emilia Isabel. Anito, mga kawaksi namin sila sa hasyenda. Parang hindi gaanong interesadong sinulyapan sila ng babae, pero nang dumako ang tingin kay Emilia, ay waring bahagyang umangat ang kilay at tila nanuri ang tingin. Si Isabel, sabi uli ni Joaquin. Kapatid siya ng isa kong kabarkada sa Maynila. May nilingon si Joaquin sa mga lalaking nakaupo na waring iyon ang tinutukoy. Bahagyang sumimangot si Isabel, waring hindi ikinasiya ang kakulangan ng pagpapaliwanag ni Joaquin. I'm his fiancé. Mataray na sabi nito. Pagkasabi niyon ay tinutup ng babae ang bibig. Oh, I'm sorry. Anitong kay Joaquin tumingin na tila humihingi ng paumanhin. Baka kasi hindi nila alam ang ibig sabihin ng hindi na naituloy ng babae ang sasabihin. Nakaramdam ng pamumula ng pisngi si Emilia kaya pabiglang napasagot. Marunong naman kami ng kaunting Ingles. Matigas na sabi niya. Alam ko ang ibig sabihin ng fiancé. Tumingin uli sa kanya si Isabel. Matalim. Waring nananantya. Nang hahamon kung talaga bang alam niya ang katagang iyon o nang bablaf lamang siya. Nagkukunwari. Dapat siguro'y kumilos na tayo. Ani Joaquin na waring namagitan sa napipintong pagkakainita nila ni Isabel. Ilalakad na ang libing. Tinungo na nila ng ama ang sasakyang kinaroroonan ni na Daisy at ng pamilya nito. Ano ba yung nag-apuhap si Mang Carlito nang sasabihin? Alam niya, ang tungkol sa sinabi ni Isabel kanina ang gustong itanong ng ama. Fiancé ho. Puna niya sa gusto nitong sabihan. Oo nga, fiancé? Ano ba yun ha? Talaga namang hindi ko alam eh. Yun ho ay babae na pakakasalan ng kanyang nobyo. Kumbaga, engage na. Yung may kompromiso na. Bahagyang tumango si Mang Carlito. Ganun pala, ko. Kung yung babaeng yun lang ang magiging kapalaran na Senyorito Joaquin, hindi ako komporme. Tipong walang pakundangan sa kapwa harapan kong mang-insulto. Hindi na lamang siya kumibo dahil may magkaiba silang dahilan ng ama kung bakit hindi naman siya kompormeng si Isabel ang makatuluyan ni Joaquin. Para sa kanya ay hindi niya gugustuhin may makatuluyan ito kahit nasabihin pang sa pinaka-perpektong babae. Maya-maya lamang at waring mahabang prosesyon na sila ng mga sasakyan patungo sa paglilibingan sa yumaong Don. Sino nga kaya si Isabel sa buhay ni Joaquin? At ano ang mararamdaman ni Emilia kapag nalaman niya ang katotohanan?